Isang magandang umaga mga kaibigan. Dito tayo ngayon sa tanim ko, mais. Nakalulungkot nga la po kahit sa isang linggo 3 ko na bisis mag-spray. Strong pa yung ginagamit ko na pangmatay sa uod pero hindi talaga kaya mga kaibigan. Ito, tingnan nyo ang nangyari dito. Ito, tingnan nyo mga kaibigan. Dito. Tindi. Ayan sila lumahod mga kaibigan. Ito. Paglaban mga kaibigan ng uod dito, yan paglaban mga kaibigan, nagtatago pa yun. Ano bulan, dami ito mga kaibigan, hindi kakayanin ito. Kalulungkot. Ito yung magpapahirap mga kaibigan sa atin. Tayo na mga magsasaka, nahihirapan tayo nito. Lakas sana na, okay sana yung determinasyon natin na magtanim. Kaya lang kalulungkot. Ito yung nangyari sa ating tanim. Siyempre papanghinaan tayo ng loob nito. Halimbawa, tingnan nyo, ayun o, ano, nagtatago pa. Ayaw din mapatay mga kaibigan. Yay. Yay. Kailangan natin siya patayin. Patayin lang natin to. Kaya kapag ganito mga kaibigan ang nangyari sa atin, sa halip na ma-excited tayo papunta dito sa ating bukid, ito lang yung dadat na natin. 3 beses ako mga kaibigan mag-spray sa isang linggo. Pero nagtataka nga ako bakit parang pag in-sprayan mo tuloy lalong dumarami yung uod. Kaya siyempre tayo magtitipid tayo sa, kung 3 times tayo sa isang linggo mag-spray, yung lanit sa amin dito, yun laki mga kaibigan. Yung lanit dito sa amin ay halagang 85. Yeah, mga kaibigan, halagang 85. Tapos lumalaban ka pa Tig 85 yung lanit dito sa amin mga kaibigan. Tapos syempre dami ko ng mga o mga walang laman na lanit. Dami na. Pero ito nangyayari patuloy sa mais ko. Yan na. Yan dito. Yan.
Jay. Tatay ka. Hirap. Kaya lalong maghihirap tayo nito. Pinagpaguran mo tapos ito lang mangyari. Magbubulaklak na sana mga kaibigan. Pero nagtataka ko bakit hindi maubos-ubos yung uod. Tulad nila mga manito. Ito maganda sanang katawan ng mais nito. Laki. Pero ito. Ayan o. Yan o. Yan o. Sa isang puno, halos 3 sila mga kaibigan. 3 sila sa isang puno ng mais. Kaya mag-3 sila, madali maubos yung ano. Madali maubos yung mais. Tingnan nyo mga kaibigan. Hindi na yan makalaki pa. Ubos na kasi ng uod. Wala na to. Kaya mga ka-agri, Kisuyo, ano man ang dapat natin gawin dito? Tulong naman kayo dyan. Ang mga mahirap na mga magsasaka ay manghihinaan talaga ng loob kasi una, wala naman talaga tayong sapat na pambili ng mga gamot dito. Pero siguro kapag mayroon sapat na tulong na pang patay ng uod, siguro kahit araw-arawin pang mag-spray, tsatsagaan namin yan. Kaya sa katunayan, inatrasan namin ang gastos. Sariling gastos mga kaibigan. Sa katunayan, ito nga, wala lang itong abono. Wala lang. Kasi pag bumili ka pa ng abono tapos ganito lang mangyari, wala na talaga. Kaya mahirap. Kaya pa-support naman yan kung anong dapat natin gawin sa ganitong diba sabi nga sa kung walang magsasaka, maghihirap tayo ng maghihirap ang bansa. Pero tuloy ito nangyayari. Hindi magandang kalabasan. Nakita ko sa lahat ng mga upload ng mga ka-farmers, ganito din na nangyayari at actual ko talaga naranasan dito sa amin. Kaya maraming salamat mga kaibigan. Sana matulungan natin ang mga magsasaka para hindi nila mapabayaan yung pagtatanim nila sa bukid. Ito yung reason mga kaibigan kung bakit yung mga magsasaka ay umaatras dito sa bumungkal ng mga lupa at magtanim, kasi ito nga ang dahilan, nakapanghihina ng loob. Kaya ang ginagawa nila ng karamihan, sa halip na magsaka, nagko-contraction na lang sila mga kaibigan. Kaya kung lahat na lang ng tao, lahat ay ang trabaho sa city o mag-contraction, wala na magsasaka, wala na talaga mga kaibigan, wala nang supply, wala nang factor, so wala nang pagkukunan talaga ng mga ani. Kaya dapat yung magsasaka, yan, sabi nga sa balita sa TV narinig ko, alagaan natin ang magsasaka. Pero maraming din salamat at kahit pa paano makakuha din tayo ng bunga nito. Maraming salamat mga ka-farmers, thank you. Tiyaga lang, baka mayroon namang ayuda dyan sa inyo, may kinalaman sa
pagbibigay ng tulong mula sa agriculture, no?